Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at ito ang aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung ikaw ba ay tunay na leader o leader-leaderan o elder. At ang Bible verse natin ngayong araw ay Acts chapter 20, chapter 28. Sinasabi dito na in the New Testament, elders were appointed to shepherd, teach, and oversee local churches. They are also called overseer and pastors, showing the responsibility to care for God's flock. At ang Bible verse natin na Acts chapter 20, verse 28 ay keep watch over yourselves and all the flock of which the Holy Spirit has made you overseers. Be shepherds of the church of God, which He bought with His own blood. Sabi dito mga kapatid na ang isang leader ng isang churches ay may responsibilidad na turuan at pangaralan ng tamang aral na patungkol sa ating Panginoon at hindi nila nililigaw ang ating mga manampalataya at tinuturuan ng mga maling katuruan. At para naman sa ating teaching ngayong araw ay unang-una, it is primarily a function, not just a title. Being a leader is not just a title. Ito ay may responsibilidad na malaking responsibilidad na tignan ang kanyang mga nasasakupan kung ito ba ay kanyang natuturuan ng tamang aral ng ating Panginoon. Ikalawa ay it is primarily about morality, not just skills. Ang pagiging leader hindi lang basta-basta mga skills. Ito ay may moralidad na tamang ating tinuturo at hindi lang basta sa ating mga pangunahing kagustuhan para sa ating fame or wealth na ating makukuha. Ikatatlo, it is primarily about serving, not being served. Ang pagiging leader ay isang responsibilidad at ito ay nakakagalak sa ating Panginoon, lalong-lalo na kung tayo ay nakakatulong o nagkakaroon tayo ng mga bagong kapatid na nakakilala ang ating Panginoon. At hindi ito isang responsibilidad na para ikaw ay pag-servan, kundi ikaw ang magsaserve sa ating Panginoon. At para naman sa ating application ngayong araw ay unang-una, lead according to your own God-given capacity. Dahil maraming nilalaman ng Biblia, hindi porket ikaw ay isang leader ay nararapat na alam mo na lahat ito. At ang pagiging leader o pagiging pastor or bishop ay paglalahad ng tamang mga katuruan sa Biblia kung ano ang ating naunawaan at ating pananaliksik lamang. Hindi ito basta-basta gumagawa tayo ng kwento ayon sa ating pagkakaintindi. Ikalawa ay lead as a messenger who lives the message. Hindi lang sapat na tayo ay magbahagi ng hindi natin nalalaman o ina-apply sa ating buhay kung ano ang mensahe ng Panginoon na binibigay niya sa atin. Dapat tayo maging mensahero ng Panginoon na pinamumuhay ang bawat salita na kanyang binigay. Ikatatlo ay lead a small group in your church or community. Maging isang leader ka at mag-lead ka ng isa-dalawang tao na mapapangaralan mo patungkol sa ating Panginoon. Bigyan mo sila ng mga kaalaman na iyong nalalaman, bahagian mo sila at kayo ay magpaliman sa mga salita ng Diyos na ating nababasa sa Biblia. At dito ang katapos ang aking daily devotion mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3. Maraming salamat sa panonood.